Nasa ating pong linya ngayon si Attorney Benjamin Tolosa, ang isa po sa mga spokesperson po naman ng House Prosecution Panel. Attorney, maganda umaga po. Magandang umaga ho, Manong Ted, at magandang umaga din, DJ Chacha, at sa lahat ho ng inyong mga tagapakinig ngayong araw. Thank you for your time. Attorney, ano ho muna ang reaksyon po ng inyong grupo doon sa inihaing petition sa Supreme Court nila Attorney Torion na pinahihinto ang impeachment trial dahil po sa mga paglabag sa saligang batas at panuntunan mismo ng Senado? Well, nirespeto ho natin ang paggamit ng ibang partido ng mga remedies under the rules of court. At hindi naman ho tayo nagulat dito. Inaasahan ho naman natin itong mga ganitong hakbang sa kanila. Pero mas dapat ho din ho nating respetuhin ang proseso under the Constitution na nag-uutos na dapat hong tuloy-tuloy ang paglilitis dito sa impeachment proceedings. At hanggat wala hong temporary restraining order or injunctive writ na ibinababa ang Supreme Court, dapat lamang hong magtuloy-tuloy ang proseso at paglilitis sa impeachment court. Alright, so at least po, klaro na po ang inyo pong side dito po sa pinakahuling development kahapon sa panig po naman ng mga supporters po ng dating Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. May tanong lang po kami ngayon, attorney. Totoo ho ba na kayo po ay naghain ng motion sa Senate Impeachment Court para po sa subpina sa dati pong Chief of Staff ni VP Sara na si Zuleika Lopez para maging testigo ng prosecution sa trial? Tama po yun, Manong Ted, at hinihintay ho natin ang magiging aksyon ng impeachment court sa aming motion. Can you just educate us, attorney, what is the relevance of the testimony, kung meron man, ni Zuleika Lopez? Without going too much into the details, but in general terms, I could tell you that alalahanin ho natin nung November 23, 2024, kung saan ginawa ang pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente, First Lady at former Speaker of the House. Nung nangyari ho ito, nandun si Attorney Zuleika. Magiging relevant hong testimony niya dahil ito ang magiging paukol dun sa circumstances surrounding nung pagbibigay nitong banta na to. Circumstances surrounding sa paghahayag ng pagbabanta na ito. Attorney, will that help the prosecution or might be a point for the defense? In what way in what aspect can you educate us or tell us sa anong aspeto makakatulong yan in your cause? Again, ayokong pangunahan yung magiging testimony niya at ang purpose ng buong purpose ng pagtawag namin sa kanya during testigo, pero makita ho natin din kasama ho yan kapag linatag natin yung surrounding circumstances when this utterances were made nung kailan ho nagbigkas itong mga pananakot na ito. Relevant ho yan, mapapakita ho kung ano yung state of mind at that time at kung ano ho yung sitwasyon, was it warranted or not. So marami hong bagay, but I hope you understand sa pagkakataon na to, hindi ko pa ho pwedeng mailahad ng buo. Opo, medyo sabi nga ho siguro nung inyong isa sa mga abogado nyo, relax. Excited ho kami siguro malaman. We understand ho, Manong Ted. Pero nabanggit nyo, state of mind. Kahapon po kasi, sa panonood po namin sa presentasyon ng inyong testigo, yung visuals, etc., mukha pong klaro na inilalatag ng prosecution yung ilang mga insidente kung saan po naghahayag ng mga salita ng pagbabanta at mga binabanggit po ng mga salita po tungkol sa pagpugot ng ulo, designated survivor, etc. Inilalatag niyo po yung mga pangyayari even before dito po sa kanya pong makasaysayan na pagmumura at pagbabanta sa presidente. Kasama ho ba sa paglalatag nito ay yung pong pagtutumbok sa kaninyo state of mind na nasasakdal dito? Meaning, maliban doon sa sinasabi po na
Ang tinutukoy niyo ho kasi dito ay culpable violation of the Constitution and the betrayal of public trust. Dito ho ba tutumbukin po ninyo yung usapin ng state of mind ng Vice Presidente? Well, sa usaping ho yan, what I can say at this point, no, since na-mention na din ho ito dun sa impeachment proceedings, ay gusto ko naming pakita na nung ginawa ho ang seryosong pagbabanta na ito, ay hindi ho ito biro-biro, hindi ito dala lang ng bugso ng damdamin, no? Kung hindi ho ay katulad nung na-mention kahapon, hindi lang ho ito minsan nangyari, no? Maliwanag ho sa mga naging statements before, during, and after na seryoso ho ito. Meron talagang tangka, no? Merong seryosong pagnanais ho na uh, pagtangkaan, no, ang buhay ng presidente. At hindi lang pagtangkaan, alalahanin ho natin, meron din hong sariling admission ng respondent na meron ng agreement, no? Meron ng kasunduan sa ang respondent at ang kanyang kinontract na mamamatay tao, na assassin ho, ano. So, at again, alam ho natin, nanggaling na din ho sa kanya yung sinabi niya hong no joke, no joke. Well, again, ano ho, sa panig siguro ho ng defense dito nga, kaya kahapon gusto hong mangyari ni Attorney Narvasa, yung nakababatang Narvasa, na ipalabas natin yung buong 2 oras para yung tamang konteksto ang mapanood ng lahat. Yung konteksto saan ba nang gagaling yung mga salitang yon o damdamin ng Vice Presidente. Yung po marahil nga ang kanilang gustong tumbukin dito. Kaya ako po, babalikan ko lang yung punto ng gusto ho bang establish talaga dito ng prosecution na meron pong sabihin na po natin meron pong ano bang tamang word dito? Meron ho bang psychological incapacity ang ating pong Vice Presidente para niya magampanan ang kanyang tungkulin bagamat hindi ito grounds for impeachment. Ito ho ba ang gusto ninyong tumbukin dito? Oo. Well, sa pagkakataon na 'to, ayoko muna hong pasukan ang usapan na 'yan ho, 'no, at meron din ho kaming reserved witness na psychiatrist, as you know, 'no. So ayaw ho naming pangunahan muna ho, 'no, dahil wala pa tayo diyan, 'no. But sasagutin ko lang din ho ng mabilis yung na-mention niyo about dun sa objection ho ng kabila na gusto nilang ipakita ng buong ang more than 2 hours na video, 'no. At tama naman ho, naging ruling ng impeachment court diyan, ang tamang pagkakataon kung gusto nilang gawin 'yan ay during cross-examination ho, at hindi during our direct examination. Oo nga po, oo nga po. Well said po kahapon yan, ang inyo pong abogado nga, ano, at pag-educate sa ating lahat na nanonood. So kasama po sa testigo in this particular article, ang isang expert, kumbaga po, psychiatrist para po sa pag-aaral sa karakter ng isang tao, yung kanya pong kaisipan kung gaano kahalaga yan, lalo na kapag ikaw ay namumuno sa isang bansa. Tama ho yan. At to be exact, no, ang nalagay ho namin dito sa aming pre-trial brief, dahil ito ho, exemption ho ito dun sa sub judice rules. So pwede ko ho itong ma-share ho, no, sa inyo at sa publiko na ang purpose ho na linagay namin sa pre-trial brief, why we wanted to indicate a psychiatrist as one of our served witnesses, ay to prove ho yung state of mind ng respondent, pati ho yung kanyang capacity and capability to follow through on her threat. Alright, so relevant to that, hindi na po ninyo papaharapin pa bilang testigo yung dating yung sheriff ng Davao na nung una po pinag-iisipan nyo yata para ho din maging ehemplo, no, maging living example ng sinasabi ninyong quote-unquote character ng Vice Presidente. Well, sa ngayon, he's still listed as one of our witnesses. So, depende ho sa magiging takbo ng paglalatag namin ng ebidensya. So, isa pa rin ho yan sa mga options namin. Okay. Attorney, going back dito po sa article na ito, hindi ho ba kahapon nga, no, di ba basic lang naman dito ang pinag-uusapan natin, yung pagbabanta na inihayag ng Vice Presidente, wala namang kung may question sa kanilang kampo noong paman
na hindi niya ginawa yon, no? At ito ho nga ay napanood halos nating lahat. And alam po natin yung mismong mga salita na ginamit niya, meron din po itong transcription, etc. So, ang punto po is, gaano pa ho kahaba itong diskusyon sa Article 1 na ito sa inyo po sa prosecution? Considering na, the video will speak for itself and meron na po kayong expert na nagsasabi na authentic yan, wala na pong kinakailangan pang pagdebatehan, bakit kinakailangan humantong tayo sa state of mind ng respondent na gayong hindi naman ito kasama sa impeachable offense na tinatawag? Yun, no, una-una gusto ko naming liwanagin, tama ho ang obserbasyon ninyo na napanood naman ho natin ito at hindi naman ho ito dininay kahit kailan ng respondent. No? But kaya nga ho nagtataka kami, bakit tila makikita naman ho kahapon sa dami ho ng mga objections, albeit all of them were overruled, no, na pinipigilan pa rin no, yung pagpresenta ng mga ebidensya paukol dito. But be that as it may, well, respeto natin na yan ang, kung yan ho yung strategy nila no, sa kaso na to. Ngayon, yung hong dun sa about sa state of mind, mahalaga pa rin ho yan, no? Para ma-establish ho talaga na nang ginawa ho ang pagtatangka sa or pananakot no sa buhay ho ng presidente, ng first lady, ng former speaker of the house no at nung pag-amin na mayroon na hong kasunduan sa isang mamamatay tao para gawin ito na hindi ito biro-biro lamang, hindi ito dulot lamang ng bugso ng damdamin. Kumbaga, kung hindi ho nung sinabi ito, seryoso ho talaga Opo, opo. ang respondent. Yes, sir. Opo. So sa ngayon, sir, attorney, humihingi po kayo ng ilang pang petsa. Dito nga po sa umano ay sana po, no, sa panig po ninyo, humarap itong si Attorney Zuleika Lopez, July 13 to 15. Hanggang ilang araw pa po itong Article 4 na ito na inuna po ninyo sa prosecution? Mga ilang araw pa ho ito? Anong Ted, binigyan ho tayo ng total of 11 days ng impeachment court para maglatag ng ebidensya kaugnay ho ng article ho ito ng grave threats. Okay. Pagkatapos nito, ano pa pong article, sir, ang susunod? Ang susunod naman ho dyan, yung usapin sa confidential funds. Alright. Kailan po, pagkatapos nun, ano pong susunod, sir, na article? Yung bribery ho na nangyari sa Department of Education at pinakahuli naman ho ang unexplained wealth. Opo. Doon po sa unexplained wealth na article, meron kayong inihayag nung first day po ng mga subpoena para sa mga partikular na bangko at bank records ng Vice Presidente at ng ito pong kanyang mister. May tugon na ho ba dito ang impeachment court at dito ho sa pagkakataong ito, yan bang mga bank records na yan mismong hinihingi ninyo o pag-testify po ng mga bank managers? Okay. Una ho, binigyan ho ng pagkakataon na magsumite ng comment sa aming motion ang kabilang panig, ang depensa. So pagkatapos ho nila mag-file ng comment, then magpapasya na ho ang impeachment court no kung mag-grant na ho yung aming motion no for issuance of subpoena. Ngayon yung subpoena, ang hinihiling ho namin diyan pareho ho na subpoena para i-produce yung mga dokumento no yung mga bank records ho na ito at para tawagin din ho bilang testigo yung mga relevant na mga bank employees or officers ho. Okay, saan ho kayo humuhugot dito ng inyo pong basihan considering po na ang claim nga dito ng depensa ay fishing expedition? Bakit meron ho bang palatandaan na meron pong unexplained wealth ang Vice Presidente? Well, ang pwede kong may lahat doon na maliwanag ko doon sa articles of impeachment. Linagay ho namin dyan. Ang batayan ho dyan ay alalahanin ho natin na doon ho dun sa mga proceedings, doon ho sa House of Representatives na umupo ho na testigo yung hong director ho ng AMLAC ho, no? Anti-Money Laundering Council, no? At doon ho may pinakita ho ng mga financial transactions amounting to
more than 6 billion pesos, no? So itong mga financial transactions ito, nanggaling ho ito sa mga reports, no? Na sinumite mismo ng mga bangko, no? Kung saan merong accounts, no? Ang respondent ho, no? At ang kanyang asawa ho. So, yan ho ang batayan ng aming mga request for issuance of subpoena. Yun ho bang BIR records ng Vice Presidente at ng kanyang mister na nasa box nga ng BIR na nasa box at ibinalik dito po sa BIR, ito ho ba ay para sa article na ito? Tama ho, dyan din ho siya sa unexplained wealth. Okay. Kahapon po nakapanayam namin si former BIR Chief Kim Inares. Sabi niya, nung panahon nila sa impeachment trial po ni CJ Corona, ang ginawa daw po noon ng prosecution ay ipinasubpina yung BIR Commissioner. At yung BIR Commissioner po ay inaatasan na ilabas mo yung bank records doon nasasakdal. Ang ginawa daw po ng BIR Commissioner at that time ay sumulat sa Presidente at humingi ng pahintulot na pinagbigyan naman daw po ng Presidente. Kaya ho naging simple, hindi komplikado ang sitwasyon. Kayo po ngayon, ano po ang inyong balak with that particular instance po, itong kasong ito ng BIR box? Tama ho yan. Isa ho yan sa mga recognized exemptions under the National Internal Revenue Code, no? Paukol ho dun sa confidentiality ng mga ITRs. So, ngayon ho, nag-request din ho kami ng issuance ng subpoena from the impeachment court para diretso sa impeachment court i-submit itong mga BIR documents na ito ng BIR ho. Ngayon, hintayin ho natin kung anong magiging aksyon ng BIR sa paukol sa bagay na to. Ang subpoena po sa BIR Commissioner din? That's correct po. Okay. And then, yun ho bang BIR Commissioner, hindi nyo ba pwedeng kausapin yon direktamente by way of formal letter? Is that against the law na sulatan nyo siya at sabihin na magpaalam sa Presidente to abbreviate the proceedings? Hindi naman ho, no? Isa po yan sa mga options na available sa prosecution. Okay, sige. So, Chia, may tanong ka ba, please? Yes po. Attorney, ano po ang assessment po ninyo sa nangyari pong hearing kahapon? Overall, satisfied po ba kayo sa naging performance po ng prosecution team? Definitely ho, no? Dahil malinaw naman, despite the repeated attempts, no, to prevent us from presenting our evidence, no, nag-prevail pa rin naman ho tayo. Pinaka-importante dito ay mailabas ang ebidensya at yun ho ang nangyari. Attorney, help us understand din kasi ako unang beses ko na nanonood at nakatutok sa impeachment trial ano. Sa mga trial po, normal trials po sa korte compare dito sa impeachment trials. Normal po yung ganun kadami na objections. Well, normal mag-object, ano? Pero yung ganong kadami, that's subjective and depends ho kung if the situation calls for it. And syempre, depende kung merong talagang tamang basehan itong mga objections na to. But that we could see yesterday, all of them were found to be baseless by the presiding officer. Oo. May mga nagsasabi po na parang technical at parang naging mabagal yung usad po ng naging hearing kahapon. Ano pong reaksyon nyo doon? Well, hindi ho talaga nating maiwasan na may mga konting bagay, no, na pwede ho nga maging perception ng publiko medyo bumagal dahil ho, for example, yung about dun sa documents pertaining to yung mga investigation conducted by NBI para ma-authenticate ho, no, yung mga video, no. Pero importante ho itong mga to at hindi po namin pwedeng laktawan na lang ho itong mga ito, no, dahil nga para ma-establish na tunay ho talaga yung video since they're not admitting it, no, though napanood ho natin lahat yan, but karapatan naman ho yan kung ayaw nilang aminin, no. So ngayon, kailangan naming patunayan na hindi ho yan edited, hindi yan spliced, hindi yan AI, no. Talagang authentic yung video na yan. Okay, so kami po ay muli obligadong subaybayan po itong trial na ito at sana nga po, attorney, kayo din po ay
mahikayat po namin na magpatuloy po sa pagiging available para po sa gantong talakayan at maunawaan po ng publiko ang panig po ng prosecution dito po sa napaka-importanting proseso sa ating demokrasya. Attorney Benjamin Tolosa, salamat po na marami, sir. Maraming salamat din ho, Manong Ted. Maraming salamat, DJ Chacha. Magandang umaga ulit. Thank you. Attorney Benjamin Tolosa po, ang legal spokesperson po ng House Prosecution Panel. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.